Hi, I am Dean Cuanzo. I am a social digital entrepreneur, and this is an answer to the questions I've been getting about the things I've been doing online, especially in my social causes and advocacies. And sasagutin ko kayo in a way na why do I do this? Ano ba yung sikreto? Bakit ako nakaka-reach sa iba't ibang tao, at kung bakit yung mga ginagawa ko ay mas madali siyang lumapit sa mga tao as compared dun sa mga iba na nag-effort din. So, since I've been marketing, noon pa, nung ako ay nasa MLM pa, nung mga panahong 90s, o ba 90s, diba? Nung time kasi na yun, lumabas yung sinasabi nila na The Secret, diba? Yung The Secret daw noon is Law of Attraction. And actually, yung Law of Attraction na yun, it was just a marketing campaign. So, ginamit lang talaga siya para mag-market at magbenta ng books, e-books, ganun, para maging way siya to motivate people. And grabe, naging milyonaryo yung production company niyan dahil sa ginawa nilang Law of Attraction. Pero pag titignan mo, may basis din naman yung Law of Attraction na yun. And nung lumabas yun, naging practitioners na kami ng Law of Attraction. Kumbaga, although it was created for business, it was published for business, pag titignan mo yung content nung Law of Attraction, may katotohanan siya. Okay, you attract what you want to attract. Kung ano yung focus mo, yun yung ma-attract sa'yo. So, positive man yan or negative man yan, ma-attract mo. Now, let's fast forward. Okay, so yung ngayon. When I started marketing sa 2010, when we started our small business, talagang ginamit namin yung theory of attraction. And then, nakita ko na as years passed by, nagkakaroon ng ibang konsepto. And ngayon, sobrang lakas na ng social media. Diba? Kasi when we started, vlogging pa lang nun. You type, ganyan. Ita-type mo kung i-describe mo. Talagang it was textual vlogging. And then eventually, lumabas yung mga iba't ibang vlog sites. And then eventually, natabunan ng vlog, pumasok ang social media. And then after social media, pumasok ang vlogging. And then ngayon, iba na talaga yung platforms. Nag-iba na siya. Maswerte lang ako siguro at yung mga kabatch ko kasi kaming mga 90s babies, 90s na teenagers, nakasabayan namin yung trend ng internet. Kaya medyo kahit na mag-golden na tayo, madali pa rin sa aming sumabay. Di ba? Going back, yung method of marketing kasi na ginagawa ko ngayon ay yung tinatawag na attention is the currency for attraction. Okay? So, dati kasi, law of attraction. Pero ngayon kasi, attention is the currency of attraction. Okay? Sa ngayon, sobrang dami nang nangyayari and naglalaban-laban na lahat online seeking for attention. Okay? So, iba't ibang companies, naglalaban-laban yan para sa attention mo, para sa attention ko. Di ba? Alam nyo, at the end of the day, yung libre na ginagamit natin na Facebook, hindi naman libre yan eh. Okay? Talagang gustong i-attract ni Facebook yung attention natin sa paggamit ng app nila para mas marami silang advertisement na may pakita sa atin. Para makakolekta sila sa mga iba't ibang businesses, okay, ng pera pag nagpa-add sila sa kanila para ipakita sa atin. That's why grabe ang ginagawa ni Facebook para makuha yung attention natin. And then here comes all other companies trying to get our attention too.
See, napaka-valuable ng attention. Kasi kahit saan pumuntay si attention, money follows. Yun yan. Kaya nga ngayon, attention is the currency for attraction. Okay, sumusunod yan. Pag nakuha ng isang company ang attention mo, kailangan talagang makulong ka nila para magamit nila yung attention mo. Madaming gumagawa niyan. For example, yung mga online sugal. Di ba? I-hook ka yung attention mo, i-hook talaga. At the end of the day, hindi mo alam kung magasto ka na, nalugi ka na and all. Kaya attention is the currency for attraction. Okay? Madaming pag sa mundo ng pag-aaral, talagang yung generation ngayon, nag-start siya after ng pandemic. Sobrang na talagang pinaglalabanan ng attention ng mga tao buong mundo. And ngayon, 2026 na ngayon. Pag hindi natin pag-aralan yung attention is the next currency or attention is the currency for attraction. Pag tayo ay kumbaga, marketer ako, ganto-ganto ako, pero hindi mo tinitignan yung attention, yung area na yun, sinasabi ko po sa inyo, hindi kayo, may iwan kayo. Yan, may iwan kayo. Kumbaga, there's this attention and then there's this money that always follows attention. Pero kung titignan natin, equal yung basis natin the only real currency is attention. Bakit ganun? The only real currency is attention. Kasi nga, ito yung currency na meron sa'yo, meron sa akin, meron sa iba't ibang marketers, meron sa iba't ibang tao. Ibig sabihin, lahat tayo, okay, kaya nating mag-seek ng attention, kaya nating kumuha ng attention ng ibang tao. Lahat yan meron sa atin. Nagkataon lang na meron talaga yung mga tao na mas magaling kumuha ng attention ng iba. Mas praktisadong kumuha ng attention ng iba. Kaya nga parang bakit ginagawa ko ito madalas pero hindi ako nakakabenta. Magagawa ko ito madalas pero hindi ako sumisikat kasi nga yung attention na nakukuha natin limited sa isang grupo lang, okay, or limited dun sa kaya nating pagpakitaan ng attention or talagang kulang lang yung diskarte natin para makakuha ng attention ng iba. Kaya nga ang iba't ibang companies, grabe yung ginagawa talaga nilang diskarte para makakuha ng attention, lalo na pag may product silang ibibenta. Nakikita nyo yan sa social media, kitang-kita nyo yan, di ba? Isa pang form of attention. Gusto mong magkaroon ng million of followers sa Pilipinas, magpakita ka ng dede, ng suso, ng singit, ng puwet. Sigurado, magkakaroon ka agad ng million ng followers kasi yung attention ng mga lalaki nakukuha mo. Di ba? Ginagamit yan ng mga iba't ibang mga influencers right now para makakuha ng attention. Di ba may kakilala nga tayo na 50 million followers sa Facebook pero ang puhunan niya yung pagpapakita ng suso tsaka puwet, di ba? Kasi kuha niya yung attention ng tao. And then lately lang sila nagbabago ng method sa pagkuha ng attention. Pero nung una, talagang ganun yung sabak nila. Madaming gumagawa yan ngayon. Meron yung isang katarantaduhan na nakita ko nakakuha ng madaming attention. Ang ginagawa niyang pagkuha ng attention is bini-video niya kung paano siya umihi. Ewan ko kung nakita niyo yung dumaan sa timeline ko, sabi ko, shit, ano ba yan? Para makuha niya attention ng tao, nalagay niyo yung camera dun sa medyo malayo, tapos umihi siya. Yeah! Di ba? Pero, nakakuha siya ng attention. At the end of the day, attention is the currency for attraction. So, dumadami yung tumitingin doon sa ginagawa niya, dumadami yung base network niya. Okay, eventually, pag dumadami yung base network niya, dumadami yung views niya, and then binibigyan niyo ni Lolo Meta ng amount, yung attention na binibigay niyo doon sa umiihi na yun. Attention is the real currency. Okay? May mga notes ako rito na eto isa pa. Energy goes where attention flows.
Totoo yun. Yung energy, okay, energy mo, pupunta kung saan yung attention na kung saan ka nakafocus. At ganun din. The more na ang attention ay nakukuha mo, the more na energized ka para magpakita sa mga tao na yun kasi nakukuha mo yung attention nila. Ganon. Now, pag titingnan natin, may tinatawag na the Holy Trinity of natural currency. And yung natural currency, ito yung time, yung oras na ginugugol mo. Okay, sa paggawa ng mga bagay-bagay para makuha mo yung number 2, yung attention. Okay? And then number 3 is yung energy or yung focus. Pag na-master natin tong lahat, tong time, attention, tong energy, and focus, madali na lang actually tayong makakuha ng attention. Madali na lang tayong maka-market. Madali na lang tayong makapag-out sa gusto nating ipakita sa public kasi nakukuha mo yung oras nila at nagugugol ka rin ng oras para makuha mo yung oras nila, nakukuha mo yung attention nila at nare-retain mo yung attention nila. Okay, and then nagpo-focus ka o yung energy mo, tinutuloy-tuloy mo siya kasi nakikita mo na nag-work yung flow of currency sa'yo. Diba? May isa pa akong magandang note dito eh. Okay. Attention in the digital economy. So, pag titignan talaga natin, sobrang pinaglalabanan ngayon ng attention. Attention mo at attention ko. Basahin ko lang to. The fundamental human currency is attention. Okay. Ever since actually sa mundo ng marketing, ever since noon pa ito. Nung panahon pa ng kopong-kopong, pag nakuha mo attention, currency ka agad yan. Di ba nga, yung mga magagaling na jesters, magicians, yung mga panahon nun, talagang pinupuntahan ng tao. Di ba? Kasi nakukuha nila attention. Ang uso nun, yung mga circus, mga pupuntahan ng tao kasi yung attention. Kaya binibenta ng mga nasa circus yung craft nila, yung magics nila and all, and then nakakuha sila ng attention. Diba? Now, pag titignan natin sa digital economy, attention is the new currency. Is a popular business concept and it is highlighting how human focus has become the ultimate scarce commodity in the digital world. Ulitin ko Human focus has become the ultimate scarce commodity in the digital world. Kasi nga, kung kunyari ikaw nakafocus ka dito and then pipilitin ng isang company, okay, or isang app para kunin yung focus mo doon, especially sa mga games. Nakafocus ka sa game na ito, papakitaan ka ng another game. And then, una, libre ang game na yan. Mamaya, nahook ka sa game na yun. And then, tsaka na lang sila mag-charge. And then, ganun din yung iba. So, grabe talaga. Talagang napaka-scarce ng commodity na yan. Kasi pinag-aagawan ang attention. Sobra lahat na ng mga gumagawa ng app. Talagang gusto nilang makakuha ng porsyento ng attention natin. Okay? Tama. Sobra talagang sobra yung pagtitignan talaga natin, even sa mga studies ngayon, attention is the new currency of attraction talaga. Kaya, I've been doing this so many times sa pagmamarket. I try my best talaga to get the attention of the right market para makapagbenta. Lately lang talaga, after nung pandemic, a lot of things changed and kumbaga yung focus, di ba? Tatlo ang pinag-uusapan natin when it comes to currency ngayon, with time, energy/focus and attention. And I have to admit, in my heart, nag-iba ako ng focus. Nag-iba ako ng attention, nag-iba ako ng oras pagdating sa ginagawa ko lately. And as you all know,
Isa dun sa mga focus ko ngayon ay yung advocacy ko for autism, awareness, care, and support. So actually, mas malaking oras ang naibibigay ko ngayon doon kaysa dun sa mga ibang ginagawa ko for livelihood. Admittedly, my attention is geared towards my advocacy. Siguro dahil it's already personal to me, dahil nga alam naman ninyo, meron akong 2 anak na under sa spectrum, or they also have autism. And iba pa rin talaga pag sa bagay na yun na nandun ka mismo, na 24 hours, 7 days a week, involved ka dun sa pag-aalaga, dun sa campaign, dun sa lahat-lahat. Alam niyo yan, magiging yung time mo talaga nade-devote doon, yung attention mo is nade-devote doon, yung focus and energy mo nade-devote doon. So sabi ko, since it's personal to me, and doon na mismo pumupunta yung lahat, then why not make it as a form of currency? Diba? Kasi nga, attention is the new currency for attraction. And sabi ko, sige, as a marketer, alam niyo naman yan, I've been marketing ever since. Gagamitin ko na lang yung kung saan yung puso ko ngayon, doing these things. So, I will use attention as a currency for attraction. Okay, I will use whatever I am doing right now to get attention, and in the long run, it will transform into currency for attraction. Okay? So, yun talaga. As a marketer, we have to do everything para mabuhay din. Ang ano ko lang ngayon is, at least I'm doing this for the benefit of my kids. And, not all people can understand this concept. Especially dito sa Cordillera. Medyo sarado pa kasi yung mga utak ng mga tao rito pag mapakinggan nila itong explanation na ganito, parang marami sa kanila hindi makakaget noon. O yung pag sinabi kong attention is the new currency for attraction, sasabihin ng mga karamihan dyan na malilitang utak, adulamin dito. Ganun. Or, pinagkakaperahan lang kayo niyan. Or, ati attention nga, kulki di rupa na rita. Or, attention is the currency for attraction, a network marketer man dita. Or, they do not understand the concept behind attention, behind getting attention, behind the need to get attention. Kasi hindi talaga sila exposed sa field ng marketing. And okay lang sa akin yun. Okay lang sa akin yun. You cannot please everyone, and hindi naman kailangang explain lahat sa ibang tao kung ano ibig sabihin ng attention is the new currency for attraction. They do not you do not need to explain to them why you need to get attention. Okay. Lately nakita ko with what I'm doing right now for the autism community, I've been getting a lot of attention. Kasi I'm working my cards right. And talagang dumadami yung network, dumadami yung views. Medyo lang talaga kailangan kong expose yung sarili ko more. I have to really get the attention of people by being true to myself, by being true to everyone, ganun. Pag nakita kasi nila na talagang hinihit mo yung pagiging advocate, attention follows also. And the oras mo talagang dinedevote mo, yung focus mo dinedevote mo doon. Energy mo dinedevote mo doon. Yung trilogy of currency. Talagang it will work out naman. Hanggang sa gusto mo na mag-quit. Or hanggang sa gusto mo nang ipasa sa iba. Or maybe until I die. We do not know. Okay, but as of now, yung concept na yun is working.
Attention is the new currency for attraction. Now, lagi kong sinasabi sa mga fellow MSMEs, you should attract attention to your product. You should attract attention to your business. You should attract attention to whatever you do. Kasi that's the only way right now in this digital age na makapagbenta kayo ng mga products and services ninyo. Okay? Yung kayo mismo talaga. Now, pwede kayong mag-boost, di ba, sa Facebook, or pwede kayong mag-ads sa Facebook. But that's a form still. That's a form of getting someone's attention to see your product or your service. Di ba? Or pwede kayong gumawa ng kung ano-anong pakulo, kumuha ng mga influencers and all. Still, that's a way to get attention. Okay? It's a way for you to get attention for people to see your products and your business. But right now, the best way talaga to get attention is kayo mismo. If you have a product, if you have a service, okay, get as much attention as you can. Sa mundo ngayon, hindi na pwede yung mahiyain. May iwan kayo. Okay, you need to get attention. Pag titignan ninyo, ito example ko, madaming nagbebenta ng cacao chocolate. Yung chocolate galing sa cacao. Pero bakit nangilan-ngilan lang, as in bilang lang sa kamay sa daliri, yung mga talagang napapatronize. Hindi dahil sa sip-sip sila, hindi dahil sa sila yung laging pinapansin ng gobyerno, hindi dahil sa ganun eh. Dahil kaya nilang kunin ang attention ng tao. At kadalasan yan, yung may-ari mismo, siya mismo yung kumukuha ng attention ng tao, ng buyer. Di ba? So, alam niyo, sorry to say, pero ganun talaga. You really need how to practice how to get attention. Ganun. Kaya minsan pag nakita niyo ako, nag-video, kung ano-ano ginagawa ko, I'm getting attention. Di ba? And wherever attention is, currency follows, money follows. Hindi natin alam kung ilan ang bibili or kung magkano ang bibilin. Pero the thing is, alam mo na kahit pa paano, malaki o malaki, maliit or malaki, meron at meron kang gain. Diba? Especially for us na we are limited in our current situation. Alam niyo, maswerte yung mga marketers na they can go everywhere they want. Maswerte yung mga single. Walang rason yung mga single para hindi mag-income. Pag ikukumpara talaga dun sa situations namin na awesome parents na limited kami sa galaw. Limited kami sa galaw kasi we have kids to take care of. I have 2 autistic children na hindi ko maiwan-iwan. Kaya ginagawa ko ang paraan, lahat ng paraan na kaya ko within the circle or the community na kaya kong galawan. How much more kayo na wala kayong ganitong obligation? Wala kayong ganitong araw-araw na obligation 24/7. Diba? Huwag nyo sabihing stressed kayo, oh come on. Pag kung level of stress lang pag-uusapan, I tell you, grabe yung situations ng stress ng mga awesome parents. Okay? Well, at the end of the day, kailangan pag-aralan nyo yung how to get attention of people because it's the new currency right now. Okay, it's the new currency right now. Kayong mga kabataan, mga fresh graduates, nako, mas malaki ang chance nyo para makakuha ng attention. Mas energized kayo, mas bata kayo, mas adept kayo sa technology. Diba? You can get more attention and money follows there. Baka iniisip nyo, mag-influencer na lang kami. No, hindi ko sinasabi yan. Mag-vlogger na lang kami, hindi ko rin sinasabi. Ang sinasabi ko, pag-aralan nyo kung paano mag-work ang attention for your own benefit. Kasi nga, attention is the new currency for attraction. Not necessarily
na mag-influencer kayo, mag-vlogger kayo, o ano, no. Kasi yung pagiging influencer, pagiging vlogger, hindi naman lahat ng tao, ano dyan, nagiging successful dyan, eh. Di ba? But there are ways and means to use these platforms to get attention. Especially pag may product or business or service kayo na in-offer. Okay? So, sa part ko, I have this advocacy, this autism advocacy, but still, I use the concept of getting attention para mapatakbo ko ito. Kasi alam niyo, sinasabi ko sa inyo, ang dami kong mga kasama, ang daming mga parents, ang daming mga parents na kasama ko sa mundo ng autism community. Pero marami sa kanila, sobrang mahiyain, sobrang tutok sa oras sa trabaho, yung hindi sila makagalaw. Hindi sila marunong kumuha ng attention ng iba. Ang dami kong mga kasama pero hindi sila marunong kumuha ng attention. Kaya ngayon, hirap na hirap ako para buhayin yung ginagawa kong organization. Kasi feeling ko mag-isa ko lang talaga. I am the only one who understands this concept. I am the only one who is practicing this concept. Attention is the new currency for attraction. Okay? Naiintindihan ko kasi sila, they're more on their own fields, their own problems, kung anong circle nila na, kumbaga ano yung routine nila araw-araw, yun ang hirap baguhin kasi nga, hindi sila exposed sa marketing katulad natin. Okay? So, yeah, I think I have to end my, simple lecture para sa mga nagtatanong kasi andito na yung anak ko si Roga at malamang kukunin niya yung phone. Alam kasi niya na alas 9, sa kanya yung phone, kukunin niya. May 9 to 10, it's his. So, okay. I hope you have learned, mga students, mga MSMEs dito sa aking shinare ngayon. It's up to you if you would like to practice it, but, for us, it's working. See you next time. Kung may question kayo ulit, just message me and I'll try to answer. Itong mga gandong klaseng video, hindi para sa lahat ng mga to. Like, this is only for few individuals na, who really need answers also kung paano nagagamit yung mga methods na mga ganito. And I hope I've shared something for you to follow sa inyong ginagawang business. Okay? So, say bye, Raga. Ay, naku, punong-puno ng cake ang mukha mo, anak. Raga, birthday kasi ni Remus ngayon. Ang daming nabigyan ng cake, kaya, ayan. Sobra-sobrang. Bye for now.